Her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many daughters have done well, but you excel them all. Charm is deceitful, and beauty is passing. But a woman who fears the Lord, she shall be praised. Give her the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. May the Lord add His blessings upon reading of His words. You may now take your seats, please. The title of the message that I would like to share with you in this Mother's Year celebration is a true gentle woman. A true gentle woman. I would like to wish all of you that are mothers here at Word of Hope Manila, Happy Mother's Day. And it is our delight to open up Proverbs 31 to you this morning. Now, we live in the Philippines that is much influenced by the Western world. We live in a culture that formerly honored motherhood. There was a time when the role of a mother and godly wife and well-ordered godly home was clearly established and esteemed, but that is no longer the case. In the past 50 years or so, we've seen a universal cultural attack on the concept of a godly wife and mother and a well-ordered home. This is about time for us as a church to really uphold what the Bible is telling us, that women must be virtuous women, gentle women, sa ating pong mga kapanahunan. Kung titignan po natin ang konteksto ng Proverbs 31, verse 10 up to verse 31, ito po ay nagpapakita ng advice ng isang godly mother sa kanyang anak na hari na nakaluklok sa kanyang trono nung kanyang henerasyon. Wala pong ibinigay na pangalan ang pangalan ng nanay na ito, but she is the mother of King Lemuel. Hindi po siya isa sa mga Hebrew kings. He's not mentioned anywhere else in the Bible, just in Proverbs 31. Now, ang pamagat po ng Proverbs 31, the sayings of King Lemuel, which he learned from his mother, and here we see the influence of a godly mother over a whole life, not just in the very beginning. Ang desire ng nanay ni King Lemuel ay makahanap siya ng mapapangasawa who is indeed a virtuous wife. Sabi ng Proverbs 31, 2-3, O my son, O son of my womb, O son of my vows, do not spend your strength on women and your vigor on those who ruin kings. She wants to set up an ideal woman, the kind of woman that his son should seek to be his wife and his helper in his rule. Literally, ang tinuturo nitong nanay ni King Lemuel is she wants to find him a true, gentle woman. Kung maghahanap ka na mapapangasawa, ito ang payo ng nanay, maghanap ka ng gentle woman. Pakisabi nga sa katabi mo, gentle woman. And this is an advice not just for him, but to the entire empire na kanyang pinangungunahan nung kapanahonang iyon. Ang kanyang ipinamamanhik, bawat isa sa inyo, ang nation na aking pinangungunahan ng aking anak, kayo na mga kalalakihan, humanap kayo ng gentle woman. Now, maaaring sabihin mo sa akin, Pastor, alam mo, bilang babae, ayaw ko yung Proverbs 31. Kasi nakaka-pressure. Nakaka-pressure yung mga katangian. Tapos pag tinitignan ko yung sarili ko, Pastor, parang ang layo sa Proverbs 31. Alam niyo, ang Proverbs 31 ay hindi po passage na pang-discourage ng mga kababaihan, lalo na ng mga nanay. It serves as an encouragement sa bawat nanay na ginagawa ang kanyang bahagi sa pagtataguyod
ng kanyang mismong pamilya. At ito po ay aral para sa mga single na mga kababaihan. Pakitaas nga po ang kamay ng mga singles na kababaihan. Okay, wow. Ibaba na. Okay. Kaunti na lang pala ang singles dito. Sa susunod magpipreach ako paano humanap ng tamang mapapangasawa. Ito po'y aral sa mga singles kung ano dapat ang inyong mga pag-uugali in being the wife that the Bible adorns. Now, titignan po natin ang mga napakahalagang bagay dito po sa Proverbs 31 pagdating sa pagiging gentle woman. First, we are going to look at the woman's description, a woman of valor. Pakisabi mo nga sa katabi mong nanay, a woman of valor. Pag single yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, tandaan mo yun. Okay? Yung woman na binabanggit ng nanay ni King Lemuel, ang sabi niya, ang hanapin mo is a woman of valor. Now, pag sinabing a woman of valor, ang ibig sabihin po niyan, a virtuous woman. Sabi ng verse 10, a wife of noble character. Humanap ka ng babaeng hindi lang maganda, kundi mabuti ang pagkatao. Amen ba? Pag maganda sa mga kalalakihan na narito, tingil-tingil namin kakahanap ng puro maganda. Ganda nga, samahan man ng ugali. You know what the Bible tells us is find a woman, find a wife that is not just pretty, but a woman of noble character. A wife of virtue. Alam mo ba ang sinabi ng Bible? Yung word na valor. Ang equivalent word po niyan in the original Hebrew language ay ginagamit na salita sa mga matatapang na mga kalalakihan sa Bible. Yung pong word na valor na ginamit kay Simeon, kay Samson, kay Gideon, kay David, yan po ang katumbas ng woman of valor. Na kung ano yung lakas na meron ang mga kalalakihan, ang lakas ng mga kalalakihan ay hindi ay ang kanilang mga exploits, ang kanilang mga skills, pero ang mga kababaihan, ang lakas ninyo is your character. Pakisabi nga sa katabi mong kababaihan, our character. Okay? The word valor speaks of courage and of strength. Yan daw po ang dapat na hinahanap sa isang babae. A woman of courage, of strength, and of good and noble character. Pangalawa, pag sinabing a woman of valor, a heroine. Ang mga woman of valor, sila ay mga bayani. Hindi lamang po mga namatay na ha. Ang mga bayani. Kung kasama mo yung nanay mo ngayon, katabi mo yung misis mo ngayon, sabi mo sa kanya, ikaw ay bayani. Okay? Now, Proverbs 31 woman has shown no less valor in putting together a godly home and be a godly wife than this man Benaiah, who went down and killed a lion on a snowy day. Now, kung nagbabasa ka ng Bible mo, si Benaiah ay kanyang pinaslang ang isang leon during the winter time. Okay? At tinawag siyang bayani. Ang mga nanay, hindi man pumapatay ng leon, okay, ay maaaring sabihin bayani ng kani-kanyang tahanan, kani-kanyang pamilya. Isa sa mga masasabi nating dahilan, bakit bayani? Because mothers are the ones maintaining a godly
home. Pinananatili ang lakas, spiritual na lakas, ang mainam na tahanan ng kanyang mismong pamilya. It takes a woman of valor to carve out a piece of refuge in a place of spiritual renewal. Yan po ang description ng isang mabuting babae. A woman of valor. Pangalawa, the woman's value. Sabi ng Proverbs 31, greater than rubies. Her value is greater than rubies. In verse 10 it says, a wife of noble character who can find? She is worth far more than rubies. Now let me share with you what I've researched about rubies during the olden times. Rubies were among the rarest and the hardest to find of all the precious gems in the ancient world. Siya ay pinakamahirap na hanapin at pinaka-rare na precious stones during that time. Now, some scholars believe they can only be brought by camel caravan from the distant parts of Afghanistan. Nung lumang panahon, doon nila nakukuha ang mga rubies. And the statement right there that a woman of noble character who can find implies na ang paghahanap ng ruby ay tunay na napakahirap and it is indeed rare. Now, all over the world, men are searching, single men, searching for perfect wife, for the perfect wife and looking at it from a worldly point of view. Ang kanilang pananaw, ang ginagamit ay worldly standards. Now, paano ba maging perfect wife, so to speak? Well, the standards are much lower in the world than they are listed here. Usually, ang standard ng mundo laging physical. Laging external ang qualities. Para maging maganda ka, kailangan ang lips mo pouting. Lagi. Hindi makontento sa labi na meron siya, papa-opera yan. Kailangan kitang-kita yung cheekbone. Kaya pinapa-opera yan, no? Yung iba, pinai-injectionan. Kailangan ang kilay perfect. Kailangan ang buhok ay diretsong-diretso. External. Kailangan ang katawan ay extra small. Yan ang standard ng mundo. Para bagang wala kang beauty kapag ka hindi yan ang nakikita sa iyo. Pero iba ang pananaw ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, charm is deceptive and beauty is fleeting. Para po sa Bible, masasabing ikaw ay perfect. Ano ang sabi ng Bible in Proverbs 19:14? Houses and wealth are inherited from parents, but a prudent wife is from the Lord. Kanta nun ah. Yung kayamanan daw na magkakaroon tayo, maaring manggaling sa magulang. Pero ang magkaroon ka ng mabuting asawa, mabait na asawa, yan daw po ay regalo mula sa Diyos. Amen ba, mga kalalakihan? Parang may galing. Regalo. Oh, I like that. I truly like that. That when you have a virtuous wife, a good wife, tayo na mga may asawang mabuti ang mga asawa natin, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil niregaluhan ka ng Panginoon ng mabuting asawa. Now, the greatest thing a husband can do is value your wife. Kung katabi mo yung asawa mo,
Sabi mo sa kanya, I appreciate you. Okay? Ba't ganun ka magsabi? Ba't parang kang bulol? Pakiulit. Pakisabi mo sa asawa mo, I appreciate you. Kung ikaw ay katabi mo naman ang nanay mo, sabi mo sa kanya, salamat, Nay. Okay? Husbands, the greatest thing we can do is to praise and encourage our wife in her godly calling, to give her the strength and the encouragement. And to encourage your wife begins with having a right assessment of her value, that he sees the value of this godly woman as more precious than rubies. Para daw po tayo mga kalalakihan na ma-encourage natin ang ating mga misis, tandaan natin kung gaano sila kahalaga. Napakahalaga ng bawat isa sa kanila. Pangatlo, the woman's focus, a godly home. The entire focus of this virtuous woman in Proverbs 31 is setting up or carving out in the middle of that hurricane storm of satanic opposition to God, carving out a place of refuge and peace for herself, her husband, and her family. Kanyang inaalagaan ang kanyang tahanan, nininurture ang kanyang tahanan laban sa gawa ng kaaway, at kanyang ibinibuild ang kanyang tahanan na maging mga makadiyos ang bawat miyembro nito. Tingnan mo ang sinasabi ng Bible in verse 14 in Proverbs 31, she is like the merchant ships bringing her food from afar. In verse 16, she's out considering a field and buying it. In verse 20, she opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. She's a constant blessing to her husband and to her children. Alam nyo, in our time right now, modern women thrown away from their homes. Ang mga modern na mga kababaihan ngayon ay hindi mo na makikita kadalasan really building a house, really building a home. Ang laging sinasabi, kailangan equality, kailangan ay career. There's nothing wrong with dreaming a career. But if you're going to study the Word of God, wives, women, specifically you have a calling to build a home that would follow the precepts of our God. Alam nyo, ang pinagtatalunan maging ng mga iba't ibang denomination, dapat ba ang babae ay nasa bahay lang in our times today? Alam niyo mga magulang, mga kapatid, ang dapat na tanong, ang dapat na ginagawa ay tanungin ng Panginoon, Lord, what is best for me or for my family? Ano ba yung pinakamainam? Okay? Ano ba yung pinakamainam para sa aking tahanan? You know, I would like to appreciate my wife because she left her career. She has a thriving career during her younger years in the bank. She has already been qualified to take supervisory positions. And later on, as she would progress to become a manager, that's the dream, that's the goal. Kaya lang, habang lumalaki yung aming pong mga anak, dalawa pa lang sila, yung pangalawa namin, masyadong bumabait. Ang tawag ng mga matatanda doon, sumusutil. Talagang, laki sa kasambahay, sa yaya. Kapag kami ayaw siya, iiyak lang, magwawala lang, syempre, ayaw ng kasama namin sa bahay na maingay na maghapon, di bibigay lang yung gusto. And the ministry is growing during that time. So she decided
I leave my work to build our home. I did not force her. She made that decision na gusto kong tutukan yung mga anak natin na lumaki sila ng tama. And I would like to give her all the credit. Okay? Dahil lumaki ang mga anak naming matitino sa ngayon. Caring, sweet, loving, maalalahanin minsan. And I would like to give credit on how my wife, their mother, had built our home. Now, it may not apply to other women, but I would like to appreciate all the mothers who are here who are making all the efforts para magmula sa husband hanggang sa anak ay matiyak na maayos ang bawat isa sa kanila. Okay, we give God a mighty clap of praise for the lives of all the mothers. Okay? Kahit nagaano ka modern ang kababaihan, huwag mong kalimutan ang iyong tahanan. I have witnessed so many women when they were singles, they worked, they climbed the corporate ladder, but when they get married and had children, they resign from work. Why? Because for them, it's best to raise and build a godly home, a godly life, than any amount of salary that they can be receiving from their jobs. Madalas ina-underestimate natin ang pagiging kababaihan sa loob lang ng tahanan. Ang ilan ay pinagtatawanan pa ang pagiging housewife. But being a housewife is a tough calling. It's tough. Every single day they be waking up very early. Maaga gigising, magluluto, maglalaba. Pag may pasok, naku, ang mga estudyante, pag may pasok ang mga estudyante, mas double time. Nandiyan pa yung mister, na lahat na lang saan yung medyas ko nga pala? Yung ano ko nga pala? Tapos sasagot naman yung anak, ma, notebook ko. Kaya bilib ako sa mga nanay eh. Kung 5 kayo sa bahay, 4 kayong kasama yung nanay, alam niya kung nasaan lahat. At kahit sabay-sabay kayong magtanong, alam ng nanay ang isasagot. You don't underestimate their work. Sa mga nagtatrabaho, sa bawat isa sa atin, we work 8 hours or 10 hours. Pag uwi natin, we want to be relaxed. But the moms, they don't relax. They wake up early in the morning, they sleep late at night. Kaya kung katabi mo yung nanay mo, sabihin mo sa kanya, thank you, Mama. Huwag nating minusin ang buhay ng mga nanay. Therefore, we need to appreciate them all the more. Godly wife, godly mothers, their focus being on the family, is her life is only as valuable as the souls of the people in that family. And God says, those things are valuable. Pang-apat, the woman's character. A woman of wisdom. Now, in verse 10 to 31, nagsasabi sa atin ng 27 characteristics ng isang mabuting babae. 27. Kaya na naman, kung akin pong i-discuss sa inyo yung 27, baka abutin tayo ng Father's Day. Unang katangian, 4 lang po ang i-share ko, hardworking. Ang mga nanay, hardworking.
idle na oras. Sa misis ko na lang, magsasalang ng labada. Buti na lang, praise God for automatic washing machines. Pagsasalang ng labada, magluluto, nagmamap, nagbabacuum. Parang ang mga nanay, octopus. Ang daming kamay. They are doing all of those things. Women are hard working. Yung po ang ina-advise ng nanay ni King Lemuel. At sa mga singles na naririto, mga singles, huwag puro ganda. Mag-aral din ng gawaing bahay. Amen ba, mga singles? Ba't yung nanay mo sumagot? Puro ganda. Puro kilay. Women are hardworking individuals. They do the work. They know how to do the work. Ayaw nila ng idle time. Pangalawa, ang mga godly women, cheerful. Pakisabi nga, cheerful. Masayahin. Ang mga nanay, ito makinig po kayo mga nanay, ha? Hindi grumpy. Hindi irritable. Hindi yung kapag ka nagluluto, kain kayo. O kaya pag naglalabay, katulong, ha? Mga ahas. No? Kasi yung mga damit, di ba, pinupulot, no? May nakaka-relate, kinakalabit yung anak, kinakalabit yung nanay. Hindi irritable, kundi a source of joy in the family. Next, selfless. Ito, napakahalaga nito. Ang mga nanay, selfless. Hindi inuuna ang sarili. Laging una ang iba. Pansinin mo sa mga nanay, bago kumain, tinitiyak munang may ulam na muna ang lahat. Bago siya kumain. Pag sinabi mo sa nanay, kuha ka na. Sige lang. Okay? At kung ano yung matira, yun ang sa nanay. Alam niyo, napapansin ko sa misis ko yun. Bakit? Pag merong fried chicken, inuuna niya munang makuha ng mga anak namin yung mga paborito nilang parts. Tsaka lang siya kukuha nung kanya pag nakakuha na lahat. Kapag ang ulam naman ay bangus, siyempre, lahat tayo, karamihan sa atin, anong gusto nating part? Wow, buntot. Tiyan. Kasi nandun yung taba eh. Sarap kaya nun. Pero siya, ang gagawin niya, kukuha muna ang lahat. Kung ano ang maging available for her, yun ang kinakain. And I know, there are many mothers who are here that you are doing far greater sacrifices para sa inyong pamilya. Ang mga nanay, selfless. Yun ang hanapin ninyo ng mga single na mga lalaki, ha? A woman that is selfless. Next, forward-looking. Ang mga nanay may foresight. Hindi pa nangyayari, nakikita niya na. Hindi mo maintindihan kung ang mga nanay may lahing manghuhula. Lagi kang pinadadala ng payong sa eskwelahan. Napakainit naman. Laging sasabihin siya, baka umulan. Ang mga nanay,
Hindi pa dumarating ang sitwasyon, they already have seen something that would truly happen. Alam niyo, pag sa Bible, ginamit po yung salitang snow, it is a metaphorical explanation of something that might happen. At ang mga nanay, clothed in strength and in dignity, sabi ng verse 25, she can laugh at the days to come. Bakit? Prepared siya. Inanda niya ang kanyang tahanan para sa mga bagay na iyon. One of the things that I always hear from my wife telling our kids, matuto kayong magtipid. Alam mo yung kapag ka nagsindi ng ventilador, lahat ng ventilador bukas. Pero nandun naman sila kung saan wala yung ventilador. Alam niyo yun? Lahat ng ventilador nakatutok doon sa kanan, pero nandun sila sa kaliwa. Ang sasabihin ng nanay, patayin ninyo yung hindi ginagamit. Para makatulong man lang tayong bumaba ang kuryente. Nakaka-relate ka ba? Yung mga laging sobra, wag laging sobra. Pag umorder, di ba? Minsan, tayo mga lalaki, pag magsipag-order tayo sa restaurant, kala mo kang kakain, barangay. Ang kagandahan ng mga nanay ang nagpapaalala. Bumili lang kayo ng kaya ninyong ubusin. Bakit? Kasi pagdating ng panahon, ang anumang natipid ay magagamit sa future. Pakisabi nga sa nanay mo, nakatabi mo ngayon, pag nanay ang katabi mo, ang galing mo talaga. Sabi nung nanay, of course. May foresight, forward-looking. Now next, tingnan naman natin the woman's work. The woman's work is fruitful, skillful, and plentiful. Ang mga nanay, as you look at them, her works inside the home, within the home, she is blessing her husband with every good thing that he might need for his life and ministry. Siya'y katuwang sa lahat ng bagay. Siya'y pagpapala sa kanyang buong pamilya. Her works outside the home, anong kanyang ginagawa? She's a choosy and discerning shopper. Alam niyo, bago ka pa maging mahusay tumawad, meron nang nauna sa'yo. Okay? Bago ka pa tumatawad dyan sa Divisoria, sa Proverbs 31, ang sabi ng Bible, meron nang nauna. Yung nanay ni King Lemuel, na kapag namimili, choosy, discerning. Pwede nating sabihin, wise shopper. Ano pa ang kanyang ginagawa? She also invests and sells widely. Ang mga nanay, creative. Ang ilan sa inyo nung pandemic, natutong gumawa ng pagkain para itinda. Ang ilan natutong mag-bake, magluto, and everything. Ang mga nanay, maging ang maliit na bagay, kayang gawing pagkakitaan. Ano pa? She is merciful to the poor. Merciful to the poor. Mabuti, mapagbigay sa mga nangangailangan. Sabi ng verse 20, she opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. These are her works. Now, the last thing that we are going to look at is the woman's relationship. A God-centered family. Ang isang woman or gentlewoman, ang kanyang priority is her relationship with God. The fear of the Lord is the foundational to this woman's personality. It is centered to everything she is and does. Ang isang gentlewoman, a woman of great character,
ang kanyang ugnayan sa Diyos ang kanyang number one priority. Tingnan mo ang Proverbs 17. Sabi dito, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. In verse 7 of Proverbs chapter 1, and in verse 30, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. And right at the middle, Proverbs 15:33, the fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility come before honor. The message of the book of Proverbs is a wise and discerning life begins and is in the middle, and in the final analysis, all about the fear of the Lord. Ang tinuturo ng aklat ng Proverbs ay hindi lamang po wisdom, kundi tamang relasyon sa Diyos. And this virtuous woman na binabanggit in Proverbs 31, ang kanyang pinapayo, unahin mo ang mainam mong relasyon sa Panginoon. Sa bawat kababaihan na naririto, lalo na those who are still single, your topmost priority when it comes to relationship is God Himself. Build your life in intimacy with God. Ito yung sinasabi ng nanay ni King Lemuel. Find a woman na mahal si Lord. Kung single pa yung katabi mo, sabi mo nga sa kanya, find a woman na mahal si Lord. Ang mga kababaihan, sa panahon natin ngayon, according to studies, they are spending billions of dollars for cosmetics. Una, may pinahid. Pangalawang layer, may pinahid ulit. Pangatlo, may pinahid ulit. Pang-apat, may drawing. Panlima, may drawing ulit. Pang-anim, may women are spending billions of dollars worldwide for cosmetics just to look good. Now, wala pong masama in looking good, in feeling good, and in smelling good. Pero wag nating kalimutan, lalo na sa mga kababaihang narito, mas mahalaga na maging good ang ating relasyon sa ating Panginoon. Amen? Next is a relationship with our husband. Godly marriage. Pag sinabi pong relationship with her husband, sabi po ng verse 11, ang isang babae na gentlewoman of such great noble character can be trusted. Na sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay bilang mag-asawa, siya ay sadyang mapagkakatiwalaan. And last but not least, her relationship with her children, godly training. She invests herself in preparing her children for eternity. Alam niyo kung bakit kanina sinabi ko calling ang pagiging taga-build ng tahanan. Isa sa pinakamahalagang panawagan ng Diyos sa mga nanay, sa mga kababaihan, ay tiyakin na ang kanyang mga anak ay hindi lang basta matatalino, hindi lang basta mahuhusay, kundi tiyakin na sila ay may pagkakilala sa Panginoon. That they know God, at kapag katapos ng buhay sa mundong ito, they are sure of their eternal destination. Salamat sa bawat nanay na naririto na walang sawang pinapaalalahanan ang kanilang mga anak na huwag niyong kalimutan ang Diyos. Makalimutan niyo na ang lahat, huwag niyong kalimutan ang Diyos. You know what I love about my mom? She would always remind me how important it is to have relationship with God. Tatandaan ko, maliit pa ako, hindi ako mahilig magpunta ng simbahan.
At kung napupunta ako ng simbahan, lagi ako may kasuntukan. At kung hindi naman ako may kasuntukan, may sinisira ako sa simbahan. Pakabait ko. Pero hindi siya nagsasawang dalhin ako sa church. Minsan sabi ng tatay ko, iwanan mo na yan. Pero nanay ko, lagi, punta tayo sa church. Pati sa mga revival services, sama ako ng nanay ko. Kahit minsan, parang punupuwersa niya ako, lapit ka sa harapan, Jun. Pagpe-pray ka ng pastor. Ayoko lumalapit sa harapan, pinipre-pray. Kasi minsan, naranasan ko na matulak eh. I don't want to, but my mom would always bring me sa church. Every night, she would pray for me. Sa aming magkakapatid, ako ang pinakamatagal niyang pinagpe-pray. May kasamang lay hands pa. At hindi ko makakalimutan ang prayer ng nanay ko, Lord, palakihin mo ang batang ito nang may takot sa iyo at sa kanyang paglaki, paglingkuran kanya. Mothers who are here, huwag po kayong mapagod ng pagdala sa inyong mga anak, sa inyong pamilya, sa paanan ng Panginoon. That is one of the greatest call that a human being can be having in this world, especially to mothers, to bring her family unto the Lord. Sa umagang ito, sa bawat nanay ng Word of Hope Manila, nais namin kayong parangalan. Salamat sa buhay ng bawat isa sa inyo. At ang aming pong panalangin sa mga darating na henerasyon, dumami pa kayo na sumunod sa yapak ninyo bilang mga mabuting ina, mabuting asawa, or tinatawag ng Bible, indeed, a gentle woman. Let us pray. Father, we thank you for the message that we have received today about women, gentle women. Lord, we pray na ang mga katangiang ito ay patuloy po na ma-enhance sa buhay ng bawat nanay, sa buhay ng bawat kababaihan na naririto sa Word of Hope Manila. God, we pray na habang kami po'y nabubuhay, mas lalo kami mag-improve sa aming pong mga character, sa paraan ng aming pong pamumuhay, sa paraan ng pangunguna sa aming pong mga tahanan. Lord, tunay na baguhin mo ang bawat isa sa amin. And we are entrusting to you the lives of all the mothers who are here, of all the women who are here. Lord, dalangin namin na patuloy mo silang gabayan sa lahat ng kanilang pagakbang. Sa mga nanay na naririto, Lord, continually give them the strength that they need, O Lord. And Lord, embrace them with your presence. Sa mga singles na mga kababaihan, bigyan mo po sila ng katalinuhan, Panginoon, ng iyong paggabay. Oh, hallelujah. And we also pray, God, that you would build them to become the right woman for the right man, na ikaw po ang siyang nagtakda ng iyong mga kamay. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming buong isang linggo, O Diyos. At we pray, God, continually for an honest, peaceful, and orderly election. Salamat pong muli. Ikaw lamang po ang maluwalhati sa aming pong mga buhay. Bless your people, O God, tremendously. These are prayers in Jesus' name. Amen, amen, and amen. God bless you, and happy Mother's Day po sa lahat ng mothers sa Word of Hope Manila. God bless you all.